Alam nyo ba na kahit si RHJ niyang import ng TNT sa EASL, wala pa rin silang sinabi sa one of the best teams sa bilig na Chiba Jets at ang sinisisi ng mga tao, yung paglisa ni Mikey Williams sa kanila. Sa katunayan, na-okray ng ilang mga taga-subaybay ang pagkakaroon ng issue ni Mikey Williams sa TNT management. Ang nakakagulat pa, may nag-o-offer daw kay Mikey mula sa bilig ng malaking halaga para agad nang lumipat ito bago pa man magsimula ang bilig preseason. Pangalawang update sa mga nagtatanong tungkol kay Jeron Teng, abay isa pa to. Mukhang aalis na nga raw muna si Teng sa PBA. Bakit kaya? Bago tayo magpatuloy, kung nais yung suportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Sinusubukan ng media tanungin si Coach Jojo tungkol sa biglang pag-iwan ni Mikey Williams sa kanilang roster kasi dapat nandun siya naglalaro kasama nila sa EASL. Hindi na po nagkomento si Coach, pero isa lang sigurado sila. Ayaw niya maglaro para sa TNT. Nag-opt-out siya, sakto na malapit na magsimula ang kompetisyon at ang TNT parang pagod na rin sa kakahabol kay Mikey. Ayon pa nga sa kanilang governor, hindi raw nila kailangan ng tulong mula sa labas. Ngayon naman na si Mikey may ganitong issue sa PBA, itong isang team naman sa bilig ang bilis ng radar, dinakip agad at sinamantala ang issue. Ayon sa ilang sources, may nag-o-offer daw ngayon kay Mikey ng halos 2 milyon kada buwan. Ito yung mga gusto ni Mikey. Kapag nasiyahan pa ang bilig, aabot ang kontrata hanggang 76 million sa loob ng 3 taon. At hindi lang yan, baka mas magiging long-term pa nga raw ang kontratang ibibigay sa kanya dahil sa tingin ng team na to, pang superstar na raw ang galawan niya. Naku, isa na namang best player mula sa PBA ang mawawala. Kahit sabihin na lang natin na may offer ang isang SMC team sa kanya, pero para sa akin bilig pa rin ang choice ni Mikey dahil sa sobrang laki ng halaga. Alam niyo naman ang bilig, as long as satisfied sila sa performance mo, handa silang magbayad kahit magkano. Ito na rin ang pagkakataon ni Mikey na makakuha ng limpak-limpa kasi simulat sa pool, ito naman talagang gusto niya. Kawawa naman ng TNT. Laging may mga ganitong players, parang naging Ray Parks din ang dating ni Mikey. Ang dami nagsasabi ngayon na kung sana naglaro lang si Mikey sa EASL, aba hindi sana mangyayari ang talong ito. Mas maganda kasi ang tandem nila ni RHJ. Sa pagkakaalam ko, may kinuha ang TNT na isang 3x3 player na naglalaro under din sa kanilang banner pero hindi naman umubra. Kung sabagay, sang-ayon din ako na kung naglaro lang si Mikey kasama si RHJ, siguro mananalo ang TNT sa kanilang first game. Si Mikey kasi parang import din kung maglaro yan. Ang problema lang, talagang nagpapabayad siya ng malaking halaga sa kanyang mga efforts. Pure business lang talaga itong kay Mikey, napaka-practical. Para bagang kapag hindi mo siya binayaran ng ganung halaga, abay maghihirap na agad. Ngayon na may offer na kay Mikey mula sa mas malaking teams or sa mas malaking liga, tanging oras at panahon na lang hinihintay ng pag-alis niya sa PBA. Sa palagay ko rin, hihingi na si Mikey ng pag-release para tuluyan na makaalis sa kanila. Ang tanong na lang ay kung maghahabol pa ba ang TNT sa kanya? Magsasagad pa ba ng pasensya ang TNT para lang maiki pa rin nila si Mikey? Or pagod na sila kaya hahayaan na lang nila itong maglaro sa bilig? Tara, next update tayo. May isang player pa ang meron ding issue sa kanyang team. Ang magpapahinga na raw muna siya si Jeron Teng. Depende po kasi sa sitwasyon. Sa ngayon kasi, sa pagkakaalam ko, wala pa talagang may gustong kumuha kay Teng kasi nga humihingi din daw ito ng malaking halaga mula sa Converge na parang si Ahan Misi. Gusto niya doble dahil ayaw naman ng Converge kasi hindi naman deserving kaya hindi na pinatulan. Bukod sa Converge, walang team rin ang take risk sa kanya kasi average player lang din. Kaya napapabalita ngayon na mag-sabbatical leave daw si Teng para gumaan ang kanyang isip at nang sa ganun makapagpahinga din siya mula sa kanyang issue. Mas mabuti na nga ganun para humupa. Hindi naman kami sigurado kung may taker siya mula sa SMC pero wala kasi silang sagot tungkol dito. Tsaka wala rin kaming nababalitaan na may nag-offer sa kanya sa labas. Kung si Teng raw ay singgaling ni Maverick, mukhang mas okay pa raw na bigyan ng higher amount. Kung ako kay Teng, sana tinanggap na lang niyang offer ng Converge. Kahit magkano pa yan, total veteran contract naman ang binibigay sa kanya. 450,000 atang halaga niyan buwan-buwan. Ito na tuloy ang inabot niya. Wala pa siyang sasahurin, walang team, walang karera. May issue pa, mas lumalala lang. Hindi pa naman isinapubliko ni Teng ang kanyang posibleng pag-leave, pero mukhang babalik naman ito sa PBA. Good luck, Jeron Teng.